Sa videong ito ay simula ng experiment at pag-observe ng mga langis na ginagamit natin sa ating mga motor. Titignan na rin natin dito kung gaano sila kabilis dumumi at magbawas. Gaano karaming oil nga ba yung dapat nating ilagay kapag binubuksan po natin itong oil strainer? Paano nga ba natin malalaman na fake or hindi genuine yung oil na nabili po natin? Sama na rin po natin yung pagsusukat ng engine oil bago at pagkatapos mag-change oil at step-by-step process ng pag-change oil. So alam ko marami na akong video nagawa about sa pag-change oil at also marami na rin video dyan sa YouTube. Ngayon yung gagawin po natin na medyo kakaiba is gagamit po tayo ng iba't ibang oil, tapos kada change oil po natin or kada pag nag-change oil po tayo, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga pagkakaiba ng paggamit natin ng kada oil. So para sa mga kategorya na titignan natin, una sa performance, kung smooth ba or maganda yung takbo ng motor natin. Pangalawa is kung malakas bang kumain ng oil yung inilagay natin sa ating mga makina. Pangatlo is kung mabilis po siyang dumumi. So for context po kasi yung ginamit po natin last time, which is itong video na ito, synthetic po, fully synthetic yung ginamit natin, which is ito. Ngayon may nabibili ng 0.8 liters, no? So dati kasi tig 1 liter lang yan. So bago tong 0.8 liters na to eh. So para may idea kayo, nasa 2,000 kilometers odo yung tinakbo ng motor natin gamit itong fully synthetic. Ngayon tignan natin kung nagbawas siya sa pamagitan ng pag-check nito ang ating mga dipstick. Also, susukatin natin yung na-drain natin na lumang oil. So, bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, painitin lang natin ng mga ilang minuto yung motor natin. Siguro mga 3 minutes para yung langis medyo lumabnaw at mas magaan siyang bumaba. Also, requirements din yun kapag nag-check po tayo ng dipstick. So, start lang natin. After 3 minutes, balik tayo. Ayun, 3 minutes na. So, una nating tignan yung dipstick natin. Tignan natin kung nagbawas. So tanggalin muna natin, tapos pupunasan po natin. Dumi agad oh. Punasan po natin. O, diba? Dumi-dumi. Ngayon suksok natin. Tignan natin. Ito yung first category natin, kung mabilis magbawas itong ating synthetic oil. Patong lang natin. Patong lang ha. Ayan, patong. 2K odo to. Ayan, kung makikita nyo. Actually, nasa pagitan pa siya ng upper tsaka lower. So ibig sabihin, nasa tamang level pa. Pero malapit na siyang bumaba dun sa pinakamababang level. So tingnan na lang natin yung madedrain natin kung marami yung nabawas. Patong lang ulit natin siya dito. So baka may hindi pa nakapanood dun sa video natin about sa synthetic versus natural oil. May video po tayo dyan at nandun po yung comparison po natin. So ngayon, kwento ko muna po yung performance ng fully synthetic natin. Actually, lagi kong ginagamit is fully synthetic. At hindi po ako yung taong mahilig magpalit-palit ng oil. Pero ngayon kasi gusto natin mag-explore ng iba't ibang oil, kaya gagawa tayo ng video kada change oil natin ng comparison. So dun sa isa kong video, sinabi ko na mas matagal natin tong papalitan dahil nga fully synthetic siya. At halos pinag-aralan po yung pagkakagawa kumpara dito. So mas mabilis yung interval ng natural kaysa sa fully synthetic. Pero para maging fair yung mga comparison natin sa mga next video, siguro kada 1.5 lahat ng oil na gagamitin natin, kada 1.5. So nasimulan lang natin na 2K odo natin, pinalitan yung oil natin. Sa performance, di ko pa masabi, no, kasi yung pinaka benchmark natin, yung nararamdaman ko gamit yung oil na to, goods naman siya, wala namang aberya, smooth naman yung engine natin, wala tayong naririnig na kalaskas. So kwento ko na lang sa mga susunod na video yung experience naman natin dito sa natural oil pagkatapos ng 1.5 odo. So ito, alam nyo na sigurado to, drain bolt, magbubukas tayo dito sa ilalim sa click 160. Malapit lang po siya dito sa strainer bolt po. Gamit lang po tayong 12mm socket wrench. Yun. Yan, drain lang po natin siya. Hacks para hindi kayo may rumihan, biglain nyo. Yun no. Ang itim. Ay no, sobrang itim. So kasama sa category natin yung linis ng oil. Kung makikita nyo sa 2K odo pa lang, maruming marumi na siya. Ayan, dito sa side na to, pag manipis siya, makikita natin medyo mamula-mula siya, no? Open na rin po natin tong strainer dahil last time di po natin binuksan. So ako, binubuksan ko yan kada pangalawang change oil. Tapos pag binuksan po natin itong strainer bolt po natin, mas maraming oil yung ilalagay natin. Based dun sa manual, 0.80 pag yung drain bolt lang, tapos 0.85 ml pag binuksan po natin itong strainer bolt dahil syempre may oil pa po dito at mababawasan po yung oil content ng nandun sa pinakamakina natin.
Tapos tignan na rin natin mamaya, check natin dun sa dipstick. Kapag naglagay tayo ng 0.85, hindi siya sosobra dun sa level ng dipstick. Gamit tayo 17mm socket wrench. Gamit na tayong impact wrench, ang hirap eh. Counterclockwise. Yun, gal. Ay, tumulo. So sasahurin din natin to para maisama po siya dun sa level ng oil na na-drain. So sahod lang natin siya. Yun. Kunin lang po natin itong ating strainer. Ayan, dito na pupunta yung mga residue. So far wala namang nahakot, pero malay natin baka may liit-liit na nandito sa loob. So ito, lilinisin din natin yan. Medyo tagilid natin kung tulo-tulo na lang. Ayan o, marami-rami pa yan. So yan, mukhang na-drain na. So ilagay po natin siya dito sa empty bottle ng Honda na 1 liter po yung capacity. So may level meter naman po siya dito. Ayan, makikita po natin. Para sa akin, magandang idea rin to para malaman ko kung nagbabawas ng oil yung aking motor, gaano siya karumi. Ayan, kung makikita nyo, ganyan siya karumi. Wait lang, picturean ko ah. So yan, nung tinutok ko sa may bandang araw, medyo mapula siya no? Pero maitim yung dating dito pag nasa may silong. Yan, buti na lang malaking embudo natin oh. Salin lang natin. Opya. Iyon oh. Dami niyan. Iyon oh. So tignan natin. Take note lang, nung last natin sinalin, nasa tamang level ng dipstick at saka 800 ml sakto yung nilagay natin. Tignan natin kung ganon din yung mahakot natin. So yan, punta tayo dito sa maliwanag. Ayun no, konti lang yung nabawas. Normal yan, normal. Magtaka tayo kung sumobra. Pero ayan o, konting-konti lang yung nabawas. Tapos ayan, hindi ko na naipakita. Nilinis na po natin. Malinis na strainer, tsaka bolt, spring po natin. Dapat alam nyo kung paano ilagay yan. Tapos sa may strainer, yung spring, yung masinsin, nakadikit po sa bolt. Tapos itong strainer, pasok nyo lang ganyan. Unahin muna natin ilagay yung sa may pinakailalim. So patuyuin nyo rin. Yung washer mas okay na papalitan, pero kung wala kayong pamalit, basta hindi po siya sugat, hindi po siya bengkong or parang lumipes, goods pa po. Itong sa atin, goods pa naman yan, pero baka next change oil palitan natin. Ayun o, kung makikita nyo, dami pang natulo pala. Siguro ma-approximate mga, sabihin na natin 10 ml lang yung nabawas. So mga 790 ml yung na-drain po natin. Hindi po siya ganon kalakas nagbawas yung synthetic oil. So balik lang po natin itong drain bolt. Yun. So dito, push nyo lang, kamay nyo muna. Ayan, take note lang, ganito yung pesto ah. Kailangan lapat muna bago nyo higpitan, kasi kung hindi lapat yan, tas sinigpitan nyo, may iba yung thread, baka masira. Pag higpit nyan, hand tight na lang, huwag na kayong gumamit ng impact wrench. Iyon. Ayan, tas punta ulit tayo dito sa dipstick natin, linisin natin mamaya bago natin balik. Bago natin isalin, pag-usapan natin. Siyempre pinag-usapan natin yung performance ng mga oil na nilalagay natin. Dapat make sure natin na yung oil na gagamitin natin is original, genuine, at hindi po fake. Last time kasi may nakita ako sa TikTok ata yun. May comparison ng fake na oil na Honda. Katulad nito, Pro Honda. So halos magkamukha sila, pero yung isa fake, yung isa genuine. Yung pinagkaiba nila, ito unahin natin sa Honda, pero sa mga susunod na oil na gagamitin natin, sabihin ko rin sa inyo kung paano sipatin yung fake or genuine. Yung pinagkaiba, unang-una, ito pares genuine to, wala tayong hawak na fake eh. Pero yung pinakauna nating makikita, dapat may manufacture date yan. Ayan, yung kulay itim na yan. Pag walang ganyan, yung fake kasi walang ganyan, ibig sabihin, fake po siya. Kasi pag gumagamit tayo ng fake sa motor, nakakasira ng makina. Ayan o, tulad yan. Mga genuine kasi mga nabibili ko, wala akong nabibiling fake eh. Pati itong bagong 0.8 liters, ayan o, genuine. Nung nakita ko nga yun, tinignan ko yung mga Pro Hondang ginamit ko. Buti naman, wala tayong nagamit na fake. Kasi ako bumibili ako talaga sa kasa para ma-make sure ko na talagang original tsaka genuine. Kahit na itong lalagay natin, oh. Ayan. Dito, ayan oh, makikita nyo. Diyan pa lang makikita na natin na original. Pag wala niyan, magtaka-taka na kayo. Yung ibang palatandaan pa, ayan, dito sa Pro Honda na kulay blue, mas dark po itong letter P na yan. Ayan. Genuine or yung original, medyo light. Pero pag medyo dark po yan, yun po yung
fake or hindi genuine. Also, pag binuksan daw yung takip ng fake, sumasama to. Pero sa mga genuine original, pag binuksan natin, ayan kung makikita nyo, naiiwan yan. Ayan o. So yun yung mga palatandaan. Inumpisa natin sa Pro Honda. Ganun yung palatandaan nila. So yun lang naman sa Pro Honda. So yun yung mga ginagamit natin genuine para wala po tayong maging aberya. As usual, nawawala na naman yung embudo natin. Yung isang embudo kasi natin malaki bunga, hindi kasi nawala yung parang buntot niya. Gamit muna tayo papel. Basta make sure lang natin na matibay at hindi po siya agad malulusaw. Buksan lang natin to. By the way, yung sukat po nito 0.8, di ba? 8.8 ml lang or 0.8 liters. So dahil nagbukas tayo sa strainer, kailangan 0.85 yung ilagay natin. So hahaluan na lang po natin dahil wala tayong extra nito. Meron po tayong extra ng nasan ba yun? Yung konti. Ito, natira 200 ml pa to Ayan, haluan na lang po natin ito. Wala namang issue yun. Since konting-konti lang naman, hindi naman po siya half-half. Pandagdag lang dun sa 50 ml na kakulangan nito. Ayan, kung makikita nyo yung bagong oil, medyo malinaw-linaw pa, tapos yellowish. Yun lang natin to. And that nakatutok ayan kung makikita nyo. Ayan kung makikita nyo diretso po siya sa butas at hindi po siya tumutulo. Tumot na tong 0.8 liters. Ngayon dagdag tayo ng 50 ml gamit tong synthetic. So ito tansyahan na lang po. Konti lang naman yun yeah. Okay na yun. Approximately more or less 850 ml yung nailagay po natin dito. Sukatin natin gamit dipstick. Nilinis na din po natin itong dipstick, pinunasan natin para makita natin yung level. Mas okay nandito sa bandang upper, no? Para kung magbawas man, is hindi po siya bababa sa lower, syempre. Parang sa coolant lang. Pero wag po dapat naangat dito sa upper kasi malulunod yung makina natin. May bukod po tayo na video about sa pagsusukat ng engine oil. Nasa bukod na video, mas detalyado. Lalagay ko na lang yung link sa baba. So ito, sukatin lang po natin yung isinalin po natin na langis. Ayan, patong lang wag natin ikot, patong. Sukat. Ayun nasa bandang gitna. Siguro mas okay dagdagan pa natin ng konti. Ayan, konti lang naman para medyo tumaas yung level. Yeah. So pinunasan ulit natin siya. Ayan, tingnan natin yung level ulit. Pasok lang natin. Patong lang, patong, wag ite-thread. Patong. Then iyon, saktong-sakto sa gusto natin. So ayan, sakto lang yan. Next na change oil natin. Tingnan ulit natin yung level kung nabawasan or hindi. So kung makikita nyo naman, kada video natin nag-upgrade. Halimbawa sa pag-change oil na lang, may nadadagdag tayo or may mga idinadagdag tayo ng mga steps para nang sa gayon na assure po natin yung pangangalaga sa mga makina po natin. So syempre, sound check, performance check, pero sa mga susunod na video na natin, mararamdaman talaga yan pag nasa biyahe. Pero papainitin lang natin. Iyon smooth. Ang smooth. Talagang pag nag-change oil tayo, mararamdaman natin na parang pino yung tunog ng makina. Sa pakinggan, pinong-pino siya. So hindi masyadong visible yung difference sa maruming oil, pero sa tunog mararamdaman natin yung pagkapino. Parang malinis yung tunog ganun. So bira natin, throttle natin. Yun, pinapainit natin para yung oil na nasa loob umikot po siya sa buong makina. Kaya nilagyan natin ng palatandaan itong nahakot natin na oil. So 2K Odo, 780 ml drain. So ibig sabihin, yun yung level niya nung dinrain natin siya ng 2K Odo. So ipunin po natin yan. Next po natin itong natural oil natin. Lalagyan din po natin after natin ma-drain yan para nang sa gayon malaman po natin kung ano yung magandang oil, anong oil yung hindi nagbabawas, anong oil yung mas maganda rin yung performance, anong oil yung malinaw pa pagkatapos ma-drain ng ganitong odo, mga ganong bagay. Hindi kasi tayo yung tipo na basta-basta magre-recommend or sasabihin na ganitong oil yung pinakamaganda. Mas okay sa atin, alam nyo naman sa channel ko, gusto natin palagi is may proof or may ebidensya, kaya ginagawa natin tong mga ganitong experiment. After nitong
natural oil, bala ko magmotol muna. Pero kung may maisasuggest kayo na mga magagandang klase ng oil na ginagamit nyo, kagaya ng mga Shell or whatsoever, lapag nyo lang dyan sa comment section para nang sa gayon magkaroon din po ng idea yung iba sa mga oil na ginagamit po natin sa ating mga motor. Pagkatapos mag-change oil ay tinanggal natin yung oil change indicator at nag-set tayo ng kahit tig 1,000 kilometers na para medyo malapit lang yung interval at marami tayong matry na oil. So ilang muna para sa video na ito at sa experiment po natin. Part 1 po ito, yung mga susunod na video, mga buwan po yung pagitan. Dahil pag change oil po natin, gagawin yung experiment po natin na to. So ilang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, experiment sa mga oil na ginagamit natin sa ating mga motor. Bye-bye!